Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan. Water cannon, sign of guard. Busog ka sa balita. Dito sa Balitangan. May update ang Philippine National Police ngayong umaga tungkol sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na nahaharap sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention dahil sa mga nawawalang sabongero. Mula sa Camp Crame, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, patuloy na bine-verify ng Philippine National Police ang lumutulang na report na nakalabas na umano ng bansa. Ang pugandang negosyante na si Charlie Atong Ang. Wanted si Ang para at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng ilang sabongero. Gayun naman, naniniwala si PNP Chief Jose Melection Artates Jr. na malaki ang posibilidad na nandito pa rin sa Pilipinas si Ang. Person, especially the one you're asking, Atong Ang. The last known place na pinuntahan niya, of course, is matagal na yun, dito pa rin sa Pilipinas. And if there were reports that he pled already leaving our country, we are verifying that. But to the strongest possibility, nandito siya sa Pilipinas. Sinabi ni Artates matapos pangunahan ng distribution ng reward sa mga tipster ng PNP na naging susi sa pagkakaaresto sa mga wanted person. Sa record ng PNP, nasa 500,000 ang may mga kinakaharap na arrest warrant at tinak ng PNP na hindi sila tinitigil sa paghahanap sa kanila. Kinumpirma naman ni Artates na nakilala na nila ang dalawang sangkot sa pamamaril sa vlogger na si Mima Alicia. Sila ngayon ang target na nagpapatuloy na hot pursuit operation. Sunod naman daw nilang hinanlan ng mastermind sa krimen. Nakilala ang dalawang suspect 24 oras kilala sila sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa mga nakolektang CCTV footage. Sabi naman ni Colonel Allen Reyco, OIC ng Public Information Office ng PNP, ang isa sa mga nakilalang suspect ay may mga kinakaharap na kaso pero hindi pa masabi ngayon ng PNP kung ano ang mga krimen na kanyang sinasangkutan. Yan dito sa Balarito sa Camp Crame, balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Arestado ang isang akyat bahay sa Tondo, Maynila. Natangay niya mula sa isang apartment building doon ng halos 20,000 pisong halaga ng mga gamit, kabilang ang 2 pares ng rubber shoes. Balita natin ni Jomar Presto. Aakalain mong residente ang lalaking yan na bumababa sa second floor ng isang apartment building sa Tondo, Maynila kahapon ng madaling araw. Pero ang lalaking nakuhanan sa CCTV, akyat bahay pala ayon sa pulisya. Sa investigasyon ng otoridad, nakita raw ng suspect na bukas ang gate ng gusali kaya pinasok niya ito. Nasa labas daw ng unit ng biktima ang rubber shoes at tsinelas na kanyang ninakaw. Natangay ng lalaki ang mahigit 19,000 pesos na halaga ng mga gamit. May tatak yung mga sapatos, tsinelas. Doon na lang nakita sa CCTV nilagay sa isang dilaw na timba. Sabi ng pulisya, umaga na nang malaman ng biktima na nawawala ang kanyang mga gamit. Ayon sa biktima na tumangging humarap sa kamera, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng social media hanggang makilala ng isang opisyal ng kalapit na barangay ang lalaki. Positibo raw siyang natukoy dahil bukod sa kuha ng CCTV, naiwan niya pa sa mismong nilooban niyang gusali ang kanyang tsinelas. Na-recover sa sospek ang 2 pares ng rubber shoes na aabot sa 13,000 pesos ang halaga. Gayon din ang mismong timba na pinaglagyan niya ng mga ninakaw na gamit. Nabawi rin ang 2 pares ng tsinelas na naibenta na umano ng sospek sa halagang 500 pesos. Aminado naman ng sospek sa kanyang nagawa. Pauwi na rin po dapat ako noon, nakita ko pong bukas. Nakakit po ako, umakyat po ako. Kinuha ko yung sapatos. Pasensya na lang po sa nagawa ko. Maharap ang sospek sa reklamong theft. Jomer Presto nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, may panibagong sama ng panahon na binabantayan sa Pacific Ocean. Namataan ng pag-asa ang low pressure area, 1,635 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May medium chance ang nasabing LPA na maging isang bagyo sa loob ng 24 oras at posible ring pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o bukas. Posible itong tawaging bagyong Quiapo. Sa ngayon, wala pa yung epekto sa lagay ng panahon sa bansa.
Hanging habagat pa rin ang posibleng magpaulan sa Mindanao at ilang lugar sa Luzon at Visayas, kasama na ang Metro Manila. Makaaasa naman sa maaraw at maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Nakataas ang thunderstorm watch sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Hanggang mamayang alas 10 ng gabi, posible sa mga nasabing lugar ang biglang buhos ng ulan na may pagkulog at pagkidlat. Abiso po sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang mega oil price hike sa ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 10 pesos and 68 centavos ang dapat na pinakamalaking taas presyo sa kada litro ng diesel. 3 pesos and 65 centavos naman sa gasolina, habang 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Ayon sa DOE, epekto pa rin yan ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Utay-utay na ipatutupad yan ngayong linggo ng ilang kumpanya. Nagkaubusan ang supply ng ilang produktong petrolyo sa ilang gasolinahan dahil sa dami ng mga nagpakarga bago ang mega oil price hike ngayong Martes. Problemado ang ilang namamasada dahil kakainin lang ng taas presyo ang kanilang kita. Balitang hatid ni James Agustin. Alas 11 na ng gabi, mahaba pa ang pila ng mga motorista na magpapakarga sa gasolinang ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang motorcycle taxi rider na si Randolph, paubos na ang gasolina. Naka-anim na gasolinahan na raw siya na mahaba ang pila. Masakit sa ulo talaga yan. Dagdag na naman sa gastusin yan, yung pagtaas na naman ng gasolina. Paano discounting ginagawa? Gano'n lang talaga sir, sipag lang. Kahit na malayo yung mga biyahe, kuha na lang ng kuha para makapag ng gasolina lang. Tsaka pangkain ng pamilya lang, okay na yun. Nagpakarga na rin ang TNVS driver na si Jobert bago gumarahe para hindi abutan ng big time oil price hike. Malaki na naman daw ang mababawas sa kanyang kita. Para kumita ka, dagdag ka na lang ng oras. Kung dati 14, gawin mo ng kahit mga 2 oras, dagdag ka na ulit. Sa isang gasolinahan sa Fairview, naubos na ang supply ng gasolina at diesel bandang alas 10 kagabi. Kaya zero ang nakasaad sa kanilang digital price board. Magpapaharga pa man din sana si RB at kanyang katrabaho bago umuwi. Kanina may gasolina kanina eh. Ngayon lang kami naubusan para makauwi. Ano yan? Tulak. Naglagay naman ng karatula sa gasolinang ito dahil out of stock ang diesel. Hindi raw sigurado ng mga pampatendan kung kailan magkakaroon ng supply. Hanggang madaling araw marami ang humahabol na makapagpakarga. Gaya ng taxi driver na si Alex na ang kinita halos napunta lang daw sa 23 litro ng gasolinang pinakarga. Nangangamba siya na mababawasan pa ito dahil sa panibagong taas presyo. Ngayon nga, magkano lang kinikita ko rito? Siguro mga 400 na lang sa 24 oras akong biyahe. Kaya mahirap talaga. Kailangan matulungan kami na kahit papano, sana bumaba yung gasolina, hindi tataas. Para yung kita namin, sapat sa pamilya namin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Bumangga ang isang motorsiklo sa isang e-trike sa Antipolo City. Ang sugatang rider napagalamang sangkot pala sa serye ng nakawan ng motorsiklo. Balitang hatid ni EJ Gomez. Humandusay sa kalsada ang sugatang lalaking yan matapos maaksidente sakay ng motorsiklo sa bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City, Biyernes ng umaga. Nagtamo siya ng mga bali sa tuhod at binti nang makabanggaan ng isang e-trike. Isinugod siya sa ospital at kinailangang operahan. Dahil sa aksidente, nabisto na ang sugatang rider, sospek sa insidente ng pagnanakaw sa ibang barangay noong July 3 ayon sa mga otoridad. Bali, nasa loob po ng garahe po mismo yung motor. Doon po nila kinuha po yung motor po. Umaga na po namin napansin na wala na po yung motor. Isang concerned citizen sa Barangay San Isidro daw ang nakapansin na pareho ang plaka ng ninakaw na motor noong July 3 sa plaka ng dalang motorsiklo ng naaksidenteng rider. Ang Barangay San Isidro na rin ang nag-imbestiga sa sumbong. Mayroon kaming mga CCTV kung saan unang nakita yung motor. May nakakita rin na kapitbahay di umano na doon sa pinagdalhan ng motor na binabaklas na yung mga body parts ng motor. Ang mismong motorsiklong dala ng sospek kung saan nakitang nakakabit ang parehong plaka, hindi raw sa biktima.
Plaka ko po yung ginamit, possible na kung gumawa man po sila ng kalokohan, ng hold up, gano'n, tapos makuha po sa CCTV. Siyempre, unang-una, ako po yung hahabulin ng authority. Ayon sa biktima, mahigit 70,000 piso ang halaga ng ninakaw na motor na kanila pa raw hinuhulugan at 9 na buwan pa lang nagagamit. Nung kinausap po namin siya sa hospital, sa orthopedic, ang sabi niya po ay nabili niya lang daw po to sa kanyang kakilala ng 4,500. Tinatanggi niya po na ninakaw niya to. Sa follow-up operation ng pulisya, lumabas na nakaw din pala ang motorsiklong gamit ng rider nang siya ay maaksidente. Nagpapagaling pa sa ospital ang 22 anyos na rider na sasampahan ng reklamong theft at reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Nangako raw ang kaanak ng sospek na ibabalik ang unang ninakaw na motorsiklo sa Huwebes base sa kasunduan nila sa biktima at pulisya. Ayon sa barangay, umamin kalauna ng sospek na ang ninakaw niyang motorsiklo ay ibinenta niya sa isang buyer sa Buso-Buso. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. May bagong hepe ang Armed Forces of the Philippines. Si Lieutenant General Antonio G. Navarrete ang ika-61 Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Nagtapos si Navarrete sa Philippine Military Academy Big Kislahi Class of 1990. Bago talagang AFP Chief, nanilbihan siya bilang 67th Commanding General ng Philippine Army. Naging commander din siya ng iba't ibang military division sa Visayas at Mindanao. At tumayong chairperson ng Government of the Philippines Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities na nangangasiwa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na ngayong araw ang retirement. Mamayang hapon ang change of command ceremony. Patay sa pamamarilang isang dating barangay chairman sa Etiague, Isabela. Base sa investigasyon, nasa bukid ang 66 na taong gulang na biktima na ngayon nagsisilbing kagawad sa barangay Malibago nang dumating ang mga suspect na riding in tandem at pinagbabaril siya. Tinamaan ang biktima sa ulo at katawan. Patuloy ang investigasyon sa motibo ng krimen at paghahanap sa mga salarin. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang kaanak ng biktima. Huli kamang tila pagkakarera ng 2 pampasaherong jeep sa Nagilian, Isabela. May mga estudyante pang sakay sa bubong ang 2 jeep habang binabagtas ang bahagi ng National Highway sa barangay San Manuel. Ayon sa Land Transportation Office Region 2, nagdulot yan ng matinding panganib sa mga pasahero at iba pang gumagamit ng kalsada. Wala namang nasaktan sa mismong insidente. Humarap na sa LTO ang may-ari at driver ng mga jeep. Pansamantala ring sinuspindi ang rehistro ng 2 jeep at ang lisensya ng mga driver. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Choose happiness ngayong Tuesday! From an all-male cast na nakaraang season, get ready para sa female power na aabangan sa Sparkle Campus Cutie Season 2. Meet our 10 lovely female aspirants. Sina Mai Arecat, ang dancing kikay ng Rizal. Abby Arnold, ang teki mutyan ng Pampanga. Zyle Baker, ang energetic kontesera ng Quezon City. Gian Castro, ang sentimental sweetheart ng Pampanga. Julia Fresado, ang kwelang beauty queen ng Iligan. Ready to show off na rin sina Frances Lacap, ang go-getter influencer ng New Manila. Isa Prats, ang madaldal na ballerina ng Laguna. Mary Francine Pamintuan, ang astig beauty queen ng Quezon City. At Yuan Preglo, ang tisay majorette ng Davao City. At si Holy Guy Sanusi, ang sporty chinita girl ng Manila. Sila at ang 10 male finalists ang mapapanood sa brand new season ng Campus Cutie. Sasalang sila sa iba't ibang training at workshop sa acting, singing, dancing at public relations. Sino kaya ang susunod sa yapak ni Season 1 Ultimate Campus Heartthrob Mad Ramos? Abangan ang kanilang journey to stardom na mapapanood na soon. Kailangan ng Bureau of Internal Revenue ng pahintulot ni Pangulong Bongbong Marcos para mabuksan ang ilang tax, bank at anti-money laundering council records
ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Ito'y matapos payagan ng impeachment court na isabpina ang naturang records bilang ebidensya sa hindi umano may paliwanag na yaman ng bise. Balita natin ni Joseph Moro. After the respondent had filed her answer sa kabila ng mga inilatag na pagtutol ng depensa, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasabpina ang bank account records ni Vice President Sara Duterte, pati ang sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio mula 2007 hanggang 2021. Sakop nito pati ang mga taong hindi pa Vice President si Duterte. Ayon sa Senate Impeachment Court, pasok ang mga ito sa requirement na definiteness o natukoy kung aling mga dokumento ang kakailanganin o relevancy o kaugnayan nito sa pinag-uusapang alegasyon sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Dito nakapailalim ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Pero mga peso account lamang na mag-asawa ang saklaw ng sabpina dahil kailangan ng consent o pagpayag ng depositor para mabuksan ang mga foreign currency account. The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. The documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. The court will not allow this in adherence to the doctrine laid down in Duterte v. HOR, as this will violate the respondent's right to be informed of the nature and cause of the accusations against her and her rights to due process at every stage of the proceedings. Ipinunto rin ni Presiding Officer Chis Escudero na hindi saklaw ng right to privacy ang impormasyong hinihingi sa bisa ng subpoena. Furthermore, Rule 5, Section 22F of the DPA, Data Privacy Act Implementing Rules, expressly permits the processing of sensitive information, personal information, when provided to government or public authority pursuant to a constitutional or statutory mandate, and when necessary for the protection of lawful rights, interests in court proceedings. Bago pa man basahin ni Escudero ang desisyon ng korte, may inusisa siya sa abogado ni Duterte. What is the property regime governing their marriage? As far as I know, there are no property regime arrangements or prenup. That's why, Your Honor, I would assume it would be the default property regime, which would be The absolute community of property. Thank you, Counsel. Sa binasang desisyon, ipinuntong hindi maihiwalay ang bank accounts na mag-asawa tulad din na Vice President Duterte. Their financial interests are therefore statutorily intertwined for purposes of disclosure. The law is clear on the matter. The legal necessity of examining the financial records of Attorney Carpio is firmly cemented by the default property regime of absolute community of property governing his marriage to the respondent. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent. Sa hiling naman ng prosekusyon na ipasapina ang bank accounts ng 21 kumpanya, 19 sa mga ito ang pinayagan ng impeachment court, 2 ang hindi kasama. Their general information sheets do not identify the respondent or her spouse as shareholders, and the prosecution at this time failed to show either a direct business interest or a clear and convincing basis to disregard their separate juridical personalities. Pinayagan din ng korte na isabpina ang mga record na umano'y paglabas-masok ng pera sa bank accounts ni Vice President Duterte mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Gayon din ang record ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng mga income tax return ng bise at kanya umanong mga negosyo. Katulad sa impeachment trial ni Noy Chief Justice Renato Corona, kakailanganin ng BIR Commissioner na humingi ng permiso mula sa Pangulo na buksan ang tax records ng bise at kanyang asawa. Ang mga pinapasapinang dokumento ay ilan lamang sa mga ebidensya ng prosekusyon kaugnay ng umani hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Lampas daw ito sa kanyang legal na kita mula na maging mayor hanggang vice-presidente na hindi niya raw idineklara ng buo sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ayon sa korte, paunang proseso pa lamang ang paglalabas ng subpoena. Hindi automatikong magiging ebidensya na ito na huhusgahan ng Senate Impeachment Court. May pagkakataon pa ang depensa na magmosyon sila sa korte na i-exclude ang mga ebidensyang ito oras na dumating sa Article 2 ang prosekusyon. Ayon kay Attorney Michael Powa,
tagapagsalita ng depensa at sumalang sa oral arguments kaugnay sa subpoena, hindi niya nakikita makakaapekto ang desisyon ng impeachment court sa defense team ni Vice President Duterte. Naganda naman daw sila na posibleng mangyari ito dahil na rin sa impeachment trial noon ni dating Chief Justice Corona. Hindi pa raw tiyak kung maaari silang mag-motion for reconsideration dahil wala ito sa mga panuntunan ng impeachment court. Merong legal remedies na pwedeng gawin tulad ng paghahain ng mosyon sa Korte Suprema, pero hindi pa aniya ito na pag-uusapan ng defense panel at kailangan din itong isang guni sa bise. There's always the possibility of going up, but we have not made that decision yet. This is something that we have to discuss as a team and also, of course, in consultation with our client, the respondent, Vice President. Ang prosecution masaya sa tagumpay na hiningi nilang subpoena. Anila malalaman na kung magkano ang yaman ng bise. Okay lamang daw na hindi pinayagan ang pagbubukas ng foreign currency deposits ng bise dahil mas mahalaga naman daw ang kanyang peso transactions. Tiwala rin silang bibigyan ng permiso ng Pangulo ang BIR para mabuksan ang tax records ng bise. We certainly would hope that he would give the authority. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya. I don't think the prosecution will be further taking issue on the matter. It's enough na grinant na nga yung subpoena with respect to the peso-denominated accounts kasi very substantial naman yung peso-denominated transactions or peso-denominated accounts. Hindi na rin kailangan yung tungkol sa foreign currency. Ang Article 2 kung saan nakaugnayang pinag-usapang subpoena ay panghuli sa ipipresentang Articles of Impeachment ng prosekusyon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News. 4 na senator judges ang magsusumiti ng written dissent o pagtutol sa desisyon ng Senate Impeachment Court na payagang isabpina ang ilang tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio mula 2007 hanggang 2021. Ang naturang records ay kabilang sa ebidensya ng prosecution team kaugnay sa hindi umano may paliwanag na yaman ng bise at hindi raw idineklara lahat sa assets sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Senator Judge Alan Peter Cayetano, tutukuyin niya kung aling mga bahagi ng desisyon ng impeachment court ang kanyang tinututulan. Ganyan din daw ang gagawin ni Senator Judges Amy Marcos, Loren Legarda at Camille Villar. Pinayagan ng Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang pagsusumite ng pagtutol na isasama sa records ng impeachment trial. Ipinasabpina ng National Bureau of Investigation ang 4 na board director ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PhilSGOC na nangasiwa sa 2019 SEA Games. Sila ay sina Ramon Suzara, Donaldo Caringal, Dexter Estacio at John Lexter Buencosejo. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, dapat masagot kung paano naging chairman ng komite si Senator Alan Peter Cayetano kung hindi siya naging miyembro ng board batay sa General Information Sheet. Base sa pag-aaral namin, may nakarating sa aming dokumento. Ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the POC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PhilSGOC. Paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman tapos hindi ka naman member ng board? Dagdag pa ni Matibag, mahalagang masagot din ng PhilSGOC kung bakit may binayaran pa silang expenses hanggang 2023 kahit tapos na ang 2019 SEA Games dito sa bansa. Wala pang bagong pahayag kaugnay nito si Cayetano pero una niyang sinabi na walang anomalya sa SEA Games 2019. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng iba pang taga-PhilSGOC. 2 tripulanting Pilipino ang namatay ng puntirihan ng drone strike sa mga barko sa Black Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers, 12 Pilipino rin ang sugatan. 8 sa kanila ang ginagamot pa. Ang 4 nakauwi na sa Pilipinas. Kabilang sila sa 139 na mga Pilipino na nasa 9 na barkong inatake ng drone strike sa Black Sea, partikular sa hilagang bahagi at nasa dulo ng Ukraine. Karamihan sa kanila ay maayos ng lagay ayon sa DMW. Binigyan din daw sila ng psychosocial counseling at tinulungan sa repatriation. Nakikipag-ugnayan ng DMW sa mga pamilya at sa manning agency ng mga apektadong tripulanting Pinoy. Tinitingnan din nila kung may pananagutan ng mga ship owner. Ang drone strike ay mula sa palitan ng pag-atake ng Russia at Ukraine na nagsimula pa noong July 2. We are in touch with their families
at tayo naman din nakikipag-ugnayan sa kanilang manning agency at doon sa ship owner at isinasaayos na yung pagpapauwi. Patuloy natin pinapaalalahanan ng mga manning agencies na ingatan ng ating seafarers at galangin ang right to refuse sailing ng seafarers natin. Panibagong insidente ng harassment sa West Philippine Sea. 2 sundalong Pinoy ang sugatan matapos silang paluin ng sagwan at bato ng mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ipoprotesta raw ng Department of Foreign Affairs ang anilay hindi katanggap-tanggap na ginawa ng China laban sa mga sundalong Pinoy. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sa bahaging ito ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, nakuna ng panghahampas ng sagwan at baton ang nasa mas malaking motorboat mga tauhan ng China Coast Guard. Habang mga taga-Philippine Navy naman ang nasa maliit na rubber boat, gamit ang kanilang malaking motorboat at mas mahahabang mga pamalo na itulak palayo ng CCG ang mas maliit na rubber boat ng Philippine Navy. Inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang video. Ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, 2 sundalo ang nasugatan, kabilang ang isang nahataw sa ulo gamit ang kahoy na baton ng China Coast Guard. Binigyan ng sundalo ng first aid at pinag-aaralan kung isa sa ilalim siya sa medical evacuation. 2 tropa natin na injured, yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo, almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Yung isa sa braso, sa bandang kamay niya, sa mga daliri, sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Nasira rin ang rubber boat ng Philippine Navy. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. Yung ating mga kasundaluhan were purely defensive. Na pangsangga lang para wag lang sila matamaan. Sabi ng AFP, mula sa China Coast Guard ship na may bow number 21560, pinakawalan ng China ang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Pinaikutan at kinunan daw nito ng litrato at video ang BRP Sierra Madre, ang kinakalawang na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na may mga nakaistasyong Pilipinong sundalo. Para raw itaboy ang China, naglabas ng 2 rubber boat ang mga sundalong Pinoy pero kalmado at hindi raw sila nangahamon sa ginawa nilang pagpapaalis. Bagamat ginagawa ito sa ating mga kasundaluhan, mataas yung kanilang moral at sila ay magpapatuloy sa pagpapatrolya at pagwawagayway ng ating bandila sa West Philippine Sea. Ang aksyon ng China Coast Guard tinawag na assault ng AFP. Inilagay daw nila sa alanganin ng buhay ng mga Pilipinong sundalo at nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila raw ng anilay karahasan na natiling profesional, disiplinado at sumunod sa rules of engagement ang mga Pilipinong sundalo habang ginagampanan ang kanilang misyon sa loob ng exclusive economic zone. Panawagan ng AFP sa China, itigil na ang illegal, agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na iginigiit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang dagat sa ilalim ng international law. Ang ating Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na raw sa AFP kaugnay ng insidente. May karampatang diplomatic action daw kaugnay nito. Sabi pa ng DFA, hindi katanggap-tanggap ang anumang marahas na aksyon laban sa Filipino personnel. Ang insidente sa Ayungin Shoal nangyari ilang araw lang matapos maghain ng diplomatic protest ng DFA dahil sa AI-generated video ng state-owned newspaper ng China na nagpapakitang unggoy ang Pilipino. Hindi pa malinaw kung kabilang ito sa pag-uusapan sa nahatakdang pagpupulong ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Yes, I have knowledge that the Secretary will have a meeting with the Foreign Minister of China. But as regards their discussions, of course, I don't want to preempt what they will discuss. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Para sa National Task Force for the West Philippine Sea, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng mga tauhan ng China sa Ayungin Shoal. Lalo lang daw nitong pinalalala ang tensyon at peligro sa gitna ng dagat. Kinundin na rin ni US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang anyay delikado at mapang-udyok na ginawa ng China sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Nakikisa raw ang Amerika sa Pilipinas sa panawagan nito na itigil ng China ang kanilang iligal at agresibong gawain sa South China Sea. Ang Chinese Embassy naman, naglabas din ng sarili nilang kuha ng insidente. Ayon sa kanila, mga Pilipinong sundalo raw ang naunang nanghampas gamit ng mga sagwan at mahahabang stick. Kaya wag daw baligtarin ng Pilipinas ang naratibo. Muli ring iginiit ng Chinese Embassy na bansa nila ang may karapatan sa Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Zhao.
Inirekomenda ng Department of Health na magkaroon ang mga kabataan ng kahit isang oras na physical activities kada araw. Lumabas kasi sa survey ng World Health Organization noong 2024 na mahigit 89% ng mga estudyanteng Pinoy edad 13 hanggang 17 ang hindi nagkakaroon ng 60 minuto na anumang physical na aktibidad o gawain sa loob ng isang araw. Sabi ng WHO, makabubuti sa cardiorespiratory at muscular fitness ang physical activity at nakababawa sa anxiety at depression. Ayon sa DOH, hindi man direktang sinabi sa pag-aaral na gadget use ang dahilan, mahalagang isulong ang offline activities para sa mga estudyante. Sabi ni Dr. Cecilia Tuazo ng DOH, may ilang pasyente siya na nakitaan ng mga developmental disorder dahil pinagamit ng gadgets ng wala pang 1 taong gulang. May mga bata ring naglalaro ng online game at nag-groom ng mga pedophile. Inirekomenda ng ilang eksperto ang mahigpit na hindi pagpapagamit ng cellphone o gadget sa mga bata na wala pang 18 taon. Ipinapayo rin ang pagbabantay ng magulang o nakatatanda. Patay ang isang pulis matapos pumagitna sa gulo sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Basay sa investigasyon, pakay ng biktima at 2 pang pulis na makipag-usap sa may-ari ng bar kaugnay sa mga naulat na insidente ng away roon. Habang nasa loob, sakto namang may nag-away na isang grupo kaya pumagitna ang mga pulis. Bumunot ng baril ang isa sa mga sangkot at binaril ang isang pulis. Dead on arrival siya sa ospital. Naaresto ang namaril na nahaharap sa reklamong homicide. Iniimbestigahan pa kung may kaukulang dokumento ang kanyang baril. Wala pang pahayag ang suspect. Hinahanap pa ang 2 tumakas na kasama ng namaril. Binaril naman ang isang lalaki sa Cebu City dahil sa pangangantsaw tungkol sa balato. Batay sa investigasyon, humihingi ang biktima ng 50 pesos sa kaibigan niyang nanalo ng 500 piso sa isang online game. Tumanggi ang kaibigan na nauwi sa away hanggang bumunot ng baril ang suspect at binaril ang biktima. Nasugatan siya sa kaliwang braso at nagpapagaling. Nahuli naman ng suspect na naharap sa reklamong frustrated homicide. Wala pa siyang pahayag. Nasa Lucena, Quezon, si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga para sa pamimigay ng ayudang bigas. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, kagagaling lang ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Lucena Convention Center sa Quezon Province para mamigay ng ayuda sa mga residente rito. Kabilang dito ang 10 kilong bigas na ibinigay sa mahigit 50,000 pamilya mula sa 33 barangay dito sa Lucena. Sila yung tinukoy na benepisaryo na galing sa vulnerable sector. Unang bugso pa lang daw ito. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan nilang palawigin pa ang programa at isama sa national budget sa susunod na taon kung makitaan ng magandang resulta. Bukod dyan ay pinangunahan din ng Pangulo ang pamimigay ng tig 20,000 piso sa 165 students sa ilalim ng Presidential Scholars Program. Ang mga nabanggit na pamamahagi ng bigas at financial assistance ay sa ilalim ng Local Government Support Fund ng Office of the President. Sabi ng Pangulo, ang bawat barangay raw na nabigyan ng tig 100,000 pesos ang magdedesisyon kung saang proyekto o programa nila gagamitin ang ibinigay na budget dahil sila ang mas nakakaalam sa pangangailangan ng kanilang komunidad. Namigay rin ng Pangulo ng Certificates of Entitlement para sa 264 na kawani ng lokal na pamahalaan ng Lucena sa ilalim ng Presidential Proclamation 436 kung saan ang kabuang 17.6 na ektarya sa landing barangay Ibabang Iam ay inilaan para sa urban poor at government employees. Rafi, umalis agad yung Pangulo pagkatapos ng programa rito at agad siyang dumiretso doon sa inspection sa passenger terminal building ng Port of Lucena. Yan ang latest mula rito sa Lucena, Quezon Province. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. Bumaba ang approval at trust rating ng Pangulo habang bahagyang tumaas naman ang sabise batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. 29% ang nakuhang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas mababa yan kesa sa 36% na nakuha niya noong Marso. 56% naman ang nakuhang approval ratings ni Vice President Sara Duterte na mas mataas ng 1 puntos sa nakuha niya noong Marso. Lumaki naman ang disapproval rating ng Pangulo sa 50% ngayong Hulyo mula sa 45% noong Marso.
Tumaas din ang disapproval rating ng BICE sa 29% ngayong buwan mula 27% nitong Marso. Pagdating sa trust ratings, 28% ang nagsabing nagtitiwala sila sa Pangulo. Mas mababa yan kesa sa 35% noong Marso. 58% naman ang trust rating ni Vice President Duterte na mas mataas na nakuha niyang 54% noong Marso. Nasa 51% naman ang distrust rating sa Pangulo ngayong buwan, mas mataas kesa sa 44% noong Marso. Para sa BICE naman, nasa 27% ang distrust rating ngayong Hulyo, bagyang mataas sa 26% noong Marso. Isinagawa ang survey June 28 hanggang July 6, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews. 2,400 na tao edad 18 pataas ang pinasagot sa survey na may margin of error na plus-minus 2%. Day 8 na po mamaya ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Update tayo sa Senado sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, ngayon nga araw na ito ay ihaharap naman ng prosecution team itong si NBI Chief Melvin Matibag. Yan po ay kaugnay pa rin doon sa Article 4 o yung sinasabi ng prosecution na pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating Speaker. Ang NBI kasi po ang nag-imbestiga sa online press conference ng BICE kung saan niya nabitawan yung sinasabing pagbabanta. Nauna nang nag-testify dito sa impeachment court ang isang NBI agent at maging yung hepe ng NBI Cybercrime Division kung kaya't maaasahang susuportahan ni Matibag ang mga pahayag ng mga ito. At Rafi, ngayon nga doon sa press conference ng prosecution team ay sinabi nila na bukod dyan ay meron daw bago pang sasabihin itong si Matibag. Ang isa pang inaabangan ay kung babanggitin ba ni Senador Alan Peter Cayetano ang naunang pahayag ni Matibag na iniimbestigahan siya ng NBI. Ito yung kaugnay naman dun sa sinasabing maling paggamit ng pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano po ang tumayong chairperson ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Nitong nagdang ilang araw ay nagkaroon ng maanghang na palitan ng salita sina Matibag at Cayetano tungkol dyan. Matatandaan ding mga NBI ang nagpunta sa Senado noong May 11 para arestuhin po si Senador Bato de la Rosa. Nung ding magkaputukan sa Senado, kalaunan ay may mga NBI din yung sinasabing nandoon sa side ng GSIS building na dinahilan noon ng Senado na nagtatangka o manong pumasok sa gusali ng Senado. Bagay na mariin namang itinanggi na ng NBI. Sinabi ng prosecution na si Matibag na ang huli nilang witness sa Article 4. At matapos nga niyan, Rafi, ay inaasahan mag-move on na sila, no? Kaugnay naman doon sa confidential fund ng Vice President. Pero hindi pa masabi po ng prosecution team kung kayang matapos si Matibag ngayon at hanggang bukas. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nais ni Senador Rodante Marcoleta na payagan siyang bumoto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit nakakulong. Ayon kay Presiding Officer Senator Chis Escudero, nagpadala ng letter of manifestation si Marcoleta kaugnay niyan sa Senate Impeachment Court. Nirefer na raw ang hiling sa Senado bilang legislative body. Didesisyon na ito sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Para kay Escudero, napipisil niyang katigan ang hiling ni Marcoleta basta wala raw ipapataw ng suspensyon sa senador. Nakakulong si Marcoleta dahil sa kasong plunder. Dati nang iginiit ni Marcoleta na ang kasong isinampa sa kanya ay paraan para hindi siya makalahok sa paglilitis ni Vice President Duterte. Ngayong nagtaas na muli ang presyo ng langis, posible na rin tumaas ang presyo ng kuryente ayon sa Department of Energy. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, hindi ito ang unang beses kaya nananawagan ang ahensya sa mga distribution utility na gamitin muna ang mga murang langis bago ang mas mahal. Sabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin, maliit lang ang porsyento ng langis sa energy mix sa kuryente. Hindi daw ito ang direktang dahilan ng pagtaas ng kuryente kundi ang gastos sa transportasyon ng coal at iba pang gastusin. Muling nagpaalala ang DOE sa publiko na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente
para hindi paganahin ang mga mas mahal na planta ng kuryente. Magsasagawa ng pagtitipon ng pasasalamat ang Iglesia ni Cristo sa Lunes, July 27 na kanilang founding anniversary. Ayon sa PNP, nakipag-ugnayan na sa kanila ang opisyal ng INC pero hindi pa tiyak kung saan gagawin ang pagtitipon. Pinaghahanda na raw ng PNP ang seguridad dito lalo't inaasahang libo-libo ang dadalo. Kasabayan ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Paalala ng PNP, papayagan lang ang mga ralista sa SONA kung sila ay may permit para magkilos protesta. Pinuna si Senador Robin Padilla ng ilan niyang kapwa-senador dahil imbis na impeachment trial ang pag-usapan sa impeachment court, ang kinakaharap niyang reklamong obstruction of justice ang kanyang inungkat kahapon. Ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. The time we waste here to defend ourselves is an injustice to the Vice President. This is not the right forum. Ang reklamo laban kay Padilla sa ombudsman ay tungkol sa pagtulong niyang makaalis sa Senado si Senador Bato de la Rosa noong May 14. Sagot dyan ni Senador Erwin Tulfo, dapat sa regular na sesyon ng Senado pag-usapan ang reklamo laban kay Padilla at hindi sa impeachment court. Sa kabila niyan, pinayagan ni Impeachment Presiding Officer Senador Chis Escudero na manatili sa records ang manifestation ni Padilla. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, wala pa sa system nila ang counter affidavit ni Padilla. Kinontra ito ng abogado ni Padilla. It is evidenced by the stamp of the Ombudsman Records Division. Bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema, and it had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system. Gumuho ang ilang bahagi ng kalsada sa Sitio Marahan, Barangay Marilog proper sa Davao City. 5 bahay ang nasira dahil sa pagguho. May isang bayang animoy nakalambitin na dahil nakatayo ito malapit sa gumuhong parte ng kalsada. 14 na pamilya ang apektado. Agad silang inilikas bago pa mangyari ang pagguho. Nakitaan na kasi ng mga barangay official at ilang residente ng mga palatandaan na unti-unting pagbigay ng lupa sa nasabing kalsada. Ayon sa DPWH Region 11, nasa 50 meters ang lalim ng pagguho at aabot din sa 150 meters ang taas ng apektadong kalsada. 2 sa 4 na lanes ng kalsada ang nasira. Makakadaan ang lahat ng sasakyan sa Maramag Carmen, Kabakan, Digos, Davao Road. May nila namang alternate route para sa light vehicles na biyaheng Davao Bukidnon and vice versa sa Campo 1 section. Tagumpay na nadepensahan ng ating rugby team ang kampyonato sa Unions Cup sa Thailand. Natalo ng Philippine Volcanoes ang koponan ng Malaysia sa finals. Natapos ang laro sa score na 39-18. Ang Volcanoes din ang nagkampiyon noong isang taon matapos talunin ang pambato ng Thailand sa championship match sa Taiwan. Sa California sa Amerika naman, wagiri ng Pinoy boxer na si Charlie Suarez laban sa American boxer na si Manuel Avila. Mahigit 2 minuto lang ang itinagal ng laban matapos paulanan ng suntok ni Suarez si Avila na napabagsak niya sa unang round. Nakuha ni Suarez ang World Boxing Organization International Super Featherweight title. Lima ang sugatan kasunod ng pagpapasabog ng Granada sa Sharifagwak, Maguindanao del Sur. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng mga sasakyan ng kalsada sa Barangay Mother Poblacion noong Sabado. Ilang saglit pa, dumating ang isang motorsiklo at naghagis ng granada. Target pala ng riding in tandem ang sasakyan ng mga sundalo. Naagulantang ang mga residente. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, tinamaan ng shrapnel ang 2 sundalo at 3 sibilyan. Agad silang dinala sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Kinukuhanan pa sila ng pahayag. Kinukumpirma pa ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kung anong grupo ang nasa likod ng pagpapasabog ng granada. May magkasintahang arestado sa buy-bust operation ng National Bureau of Investigation sa Baguio City.
Ang babaeng suspect ayon sa mga otoridad ang nag-abot ng illegal na droga at tumanggap ng buy-bust money sa napanggap na buyer. Ang kanyang boyfriend nakuha na ng isang pakete ng hinihinalang shabu bago pa yon maitapon. Galing daw Mangaldan, Pangasinan ang magkasintahan at umakyat sa Baguio para sa nasabing illegal na transaksyon. Nasamsam sa kanila ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na aabot sa 70,000 piso ang halaga. Nakuha rin ang iba't ibang drug paraphernalia. Nagpositibo ang magkasintahan sa paggamit ng illegal na droga. Base sa medico legal, maharap sila sa kaukulang reklamo. Sinisikap silang makuna ng pahayag. Pinarangalan ng ilang kapuso shows at personalities sa First FAMAS Broadcast Arts Awards. Wagi bilang Best Host for Public Service, si Kapuso multi-awarded journalist Cara David. Kinilala rin as Best Documentary ang eyewitness docu ni Cara na Embalsamador de Motor. At Best Public Affairs Talk Show ang kanyang podcast na I Listen. Kinilala naman bilang Best Educational Show ang Born to be Wild. Best Lifestyle Show ang Biyahe ni Drew. Best Performer si Sparkle artist Kelvin Miranda. Wagi rin ang Family Feud as Best Show for Game Reality and Competition. Best Entertainment Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda. Best Variety Show naman ang It's Showtime at Best Host for Entertainment ang main host nitong si Vice Ganda. Thank you very much sa FAMAS. But more than that, thank you sa GMA for giving me the opportunity to tell stories every day. Lahat po ng mga bata, lahat po ng mga pamilya, lahat po ng mga komunidad na nagtiwala po sa amin ng kanilang mga kwento. Alay po namin ito sa inyo. Lubos ako nagpapasalamat sa GMA Network para sa pagsuporta, para maabot ko yung mga pangarap ko, para magawa ko yung mga ganitong klaseng programa at sa pagbibigay nyo ng tiwala sa akin. A fun-filled fan meet at post-birthday celebration ang pinagsaluhan ng fans at ni You're My Favorite Song star Clifford. Punong-puno ng fun activities ang red and black themed party na inorganize ng fans para sa Sparkle artist. Game namang kumasa sa acting challenge. At video kiss session si Clifford. Chika ng aktor, very grateful siya sa mga tagahanga na todo effort para ma-pull off ang event. July 7 ang mismong birthday ni Clifford na ipinagdiwang niya sa set ng serye. Ngayong 20 years old na siya, ano kaya ang nilulook forward ni Clifford? Mas gusto ko lang pong mas galingan pa po sa craft ko. Sa mga future roles na gagampanan ko po, I really want to do my best talaga. Kung sa dati, parang mga young roles lang po. Ngayon, parang mas gusto ko yung mas medyo nag-matured na rin ng konti. Maraming netizens ang naantig sa moment ng isang estudyante sa kanyang college graduation sa Bonggao, Tawi-Tawi. Meaningful kasi ang kanyang naging pagmarcha sa pagtatapos with Latin honors. Dala ang mga litrato ng kanyang mga magulang, mag-isang nagmarcha paakyat ng stage, si Abigail Rodriguez Tiago. Nagtapos siyang cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Political Science sa Mindanao State University, Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography. Kwento ni Abigail, nasa Maynila ang kanyang nanay na hindi nakauwi dahil gipit sa pera. 3 taon naman na raw mula nang huli niyang nakausap ang may sakit noong ama tungkol sa sabay nilang pag-akyat sa stage sa kanyang graduation. Hindi man gumaling ang ama at pumanaw bago siya makatapos sa pag-aaral. Dala naman daw ni Abigail ang pagmamahal ng kanyang ama at papa o mama at papa sa pamamagitan ng kanilang mga litrato. Namilid yung luha. Oh, muntik na, no? Congratulations sa iyo. Congratulations.